Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, magandang hapon po sa inyo DJ Clay, DJ Grace at DJ Manny. Maging syempre sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ivan, 25 years old mula po sa Taysan, Batangas. Nag-iisang anak ako, Brigada Love Lines. Ang anak ko po ay matagal nang nagtatrabaho o ang papa ko po ay matagal nang nagtatrabaho sa isang hotel sa New Zealand habang ang mama ko naman ay isang housewife. Bago pa man daw ikasal ang mga magulang ko ay OFW na si Papa. Minsan na lang din siya umuwi ng Pilipinas at kalimitan ay maikling panahon lamang. Kaya naman iisa ang pangarap ng aking Papa. Ang makasama namin siya o makasama niya kami sa New Zealand. Brigada Love Lines, kahit na malayo kami ni Mama kay Papa ay lumaki pa rin akong close sa kanilang dalawa. Masasabi kong hindi naging problema ang distansya sa pagpapalaki nila sa akin ng maayos. Updated sila sa akin lalo na sa aking love life. Tulad na nga lang sa girlfriend kong si Dayan. Nagkakilala kami sa kasal ng isa sa mga kaibigan ko noong 2022. Naging magkaibigan kami ni Dayan hanggang sa naging magkasintahan noong ding taong iyon. Maayos naman ang lahat tungkol sa relasyon namin. Sobrang komportable kami sa isa't isa, Brigada Love Lines. Mahal namin ang isa't isa kaya nasabi ko rin sa sarili ko na siya na nga siguro ang babaeng para sa akin. Yun nga lang, Brigada Love Lines, taong 2023, isang balita ang dumating. Oh love, ba't mo naman pinatay yung TV? Ako na lang nanonood eh. Hindi ka naman nakatingin. Ano ka ba? Nanonood kaya ako. Sige na, buksan mo na ulit yung TV. Nakatulala ka kaya? Hindi mo nga rin napansin na nilipat ko na yung channel. Ikaw talaga. Kasi ano eh. Siguro may iniisip kang babae no. Uy naman love. Siyempre naman wala. Ikaw lang kaya nasa isip ko. We, bakit ka nakatulala? May problema ba? Love. Hay, may problema ka nga. O ano yun? Dumating na kasi yung mga papeles namin ni Mama. Ha? Anong papeles? Yung mga kailangan naming mga dokumento. Papunta ng New Zealand. Approve na yung petition ni Papa. Dayan, okay ka lang? O diba natahimik ka rin? Kailan ba dumating yung mga papel nyo? Last week pa pero kahapon lang din sinabi sa akin ni Mama. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi humahanap pa ako ng tiyempo. Hay. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kaya nga hindi ko agad masabi eh. Alam kong malulungkot ka. Siyempre naman. Sino namang hindi malulungkot nun? Aalis ka at ngayon okay na ang lahat. Di ibig sabihin magkakahiwalay na tayo. Sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Alam naman nating matagal mo na yan na gustong gawin. Bago pa man ako dumating sa buhay mo. Oo nga. Nalulungkot lang talaga ako. Kasi syempre kapag umalis na kayo, hindi ko na ulit alam kung kailan tayo magkikitang dalawa. Magkaiba na yung oras natin. Magkaiba na yung mundo nating ginagalawan. Buti sana kung kagaya ng iba na ilang buwan na taon lang mawawala eh. Kaya lang hindi. Kung alam ko lang na darating sa buhay ko o darating ka sa buhay ko, di sana hindi ako pumayag ng ganito. Hay, alam kong sobrang magiging mahirap to para sa atin. Pero wag kang mag-alala, iintindihin ko yung sitwasyon hanggat kaya ko. Hindi ba napag-usapan na rin natin na pareho tayo mag-a-adjust sa mga bagay na to? Pero noon pa yun eh. Pag talaga pala nasa sitwasyon ka na, doon mo na lang mararamdaman na talagang mahirap.
Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano bang mangyayari sa ating dalawa kapag nandun ka na sa New Zealand. Pero basta, kumapit lang tayo, love. Oo naman. Tama na nga. Change topic na tayo. Saka na lang tayo magdramahan kapag aalis ka na talaga. O sige, ganito na lang. Basta wala tayong ibang gagawin ngayon kundi i-enjoy yung ilang buwan na magkasama pa tayo. Huwag na muna nating isipin ang tungkol dito. Mahirap yan. Pero sige, kaya natin to. Kakayanin natin Kakayanin. to, love. Yes, Kakayanin natin love. to. Basta masaya lang tayo ha. Okay? Masaya lang ha. Ano yan? Akala ko ba masaya lang? Bakit parang naiiyak ka na? Hindi napuwing lang ako. Kakainis to. I love you. Hi, hindi pa man nangyayari pero namimiss na kita. I love you, love. Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, high school pa lang po ako nang planuhin ng mga magulang ko, partikular ni Papa, na dadalhin niya kami ni Mama sa New Zealand. Matagal-tagal na rin lang inaayos ang mga papel namin. Yun nga lang, ilang beses na rin na-deny ang visa application namin kaya mas humaba pa ang proseso. May mga naging girlfriend naman na ako noon, 2 sila. Yun ay bago pa dumating sa buhay ko si Dayan. Pero sa mga yon ay never nagbago ang isip ko pagdating sa pagpunta sa New Zealand. Naiba na lang ang pananaw ko nang maging girlfriend ko na nga si Dayan. Siguro nga ganun ko siya kamahal, Brigada Love Lines. Pero syempre alam ko rin na hindi ko pwedeng basta na lamang baliwalain ang matagal ng pinaghirapan ni Papa simula noong maging OFW siya. Tao po! Tao po! Nako, tulog pa yata si Dayan. Hindi rin sumasagot sa mga text at tawag ko. Tao po! Tao po! Oh, sino ba yun ang aga-aga? Tao po! Tao po! Teka, si Ivan ba yun? O ba't ang aga niya dito sa bahay? Oh, love, ba't ang aga mo? 6:00 pa lang Akala ko mamayang hapon pa tayo magkikita. Pasaway ka talaga. Kaya nga. Kaya lang naisip ko na mas maganda na simulan ko yung araw na kasama ka. Asus, ang agang banat niya na. Hindi. Ganito. Ayain sana kitang mag-jogging. Ang lamig kasi. Perfect sa pagtakbo-takbo. Bakit naman biglaan yan? Ikaw talaga Tingnan mo naman tong itsura ko. Okay lang yan. Magpalit ka na. Magpapalit ka lang naman ng t-shirt at pang jogging pants At saka, may dala akong pandesal pang-almusal. Hindi ka naman masyadong handa, no? Naman. O sige na nga, magpalit ka na muna. Hintayin na lang kita dito O sige, sandali lang to. Siya nga pala, love. Hindi lang ngayon to Kung pwede sana tuwing umaga ng weekend, mag-jogging tayo. Oh, ikaw pa talaga yan? Dati kasi ayaw mong gumising ng maaga tapos ngayon, palagi na magja-jogging. Naniniwala na talaga ako sa himala. Ito naman Sige na, magpalit ka na nga. Love, grabe! Ang lamig naman dito sa pinuntahan natin. Kaya naman pala gustong-gusto mong mag-jogging. Nagustuhan mo ba, love? Yes naman, love. Siyempre lalo pat ikaw ang kasama ko. Pero, akala ko ba magja-jogging lang tayo? Bakit biglang nandito na tayo sa tuktok ng Mount Banoy? Matagal ko na kasi talagang gustong pumunta rito. Ang ganda, love. Ang sarap ng hangin. Huwag kang mag-alala, love. Matagal pang oras para enjoyin mo tong lugar. Sige, love. Tara, upo muna tayo dun. Ay, grabe, ang lamig talaga, hindi ako sanay. Eto na, love. Yayakapin na kita. Love, wag kang ganyan, baka masanay ako. Ano ka ba? Sinusulit ko lang talaga yung mga araw na magkasama tayo. Love, sobra mo ako napasaya ngayon. Totoo ba? Oo naman, love. Thank you, Alam mo naman na basta't kasama kita, okay na okay ako. Bonus na lang tong mga pakulo mo. Kasi sa presensya mo pa lang, sobrang saya na ng puso ko.
Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, live in the moment. Ganun lang ang ginawa ko habang lumilipas ang mga oras, araw at buwan na kasama ko si Dayan. Hanggat kaya ko, nag-iisip ako ng pwedeng maging solusyon para walang masaktan sa amin ng sobrang dalawa. Yun ngay habang papalapit na ng papalapit ang pag-alis ko. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. Hindi ko in-expect na ganun karami ang bisita sa binyagan na yun ah. Oo nga. Buti na nga lang nakalis din tayo kagad. Pero grabe love, no? Sobrang cute ng baby na inaanak mo, Siyempre nakakagigil. naman. Mana sa akin sa ninong niya. Parang ang layo naman. Hindi kaya magsisi yung paglaki niya kasi ikaw ang isa sa mga ninong niya? Ay, wow ah. Naku, hindi ah. Panigurado, magiging proud pa yon. Oh, ba't bigla kang natahimik dyan? Huy, love, bakit parang nag-iba yata yung mood mo? Ano? Naisip ko lang kasi na tingin mo ba aabot din tayo sa ganun? Anong ibig mo sabihin? Yung magpapakasal tapos magkakaroon ng mga anak at magpapabinyag ng masaya. Parang yung kanina sa pinsan mo. Love naman eh. Love, wag ka nang umalis oh. Love, napag-usapan na natin to, di ba? Alam ko, pero habang tumatagal kasi at papalapit na yung pag-alis mo, hindi ko talaga mapigilang malungkot. Naiintindihan ko naman ng plano ng pamilya mo, pero paano naman ako? Paano naman tayo? Gusto mo ba maghiwalay tayo? Hindi naman sa ganun. Ivan, magiging LDR tayo eh. Oo, kaya ko yun. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Alam mo naman na mahirap din sa akin to, di ba? Matagal nang hinihintay ni Papa ang pagkakataon na to. Matagal siyang nagtiis doon sa New Zealand. Gusto mo ba ma-disappoint ko na lang siya? Paano nga tayo? Wala kang plano para sa atin? Wala lang ako, ganun ba yon? Ivan, sinubukan kong sundin ang mga sinabi mo na wag ko munang isipin na aalis ka na. Pero para saan pa? Mukha namang umiiwas lang tayo sa problema. Teka, hindi lang naman ikaw yung nahihirapan ah. Nasasaktan at naiipit din ako, Dayan. Yun kasi ang nakikita at nararamdaman ko. Kasi sa bawat oras na lumilipas, alam ko malapit ka nang umalis. Pagod na akong magpanggap na okay lang ako. Bakit kasi hindi na lang ikaw yung sumunod sa akin doon, sa New Zealand? Lalong hindi pwede yan, Ivan. Alam mo yan. Sige, kung susunod ako, paano ang pamilya ko? Alam mo naman sa akin lang sila lahat umaasa. Pwede mo pa rin namang sustentuhan ng pamilya mo kahit nandun ka. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yun, Ivan? Ivan, pamilya ko sila. Dayan, darating din naman talaga yung panahon na iiwanan mo sila kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Hindi mangyayari yun. Magkapamilya man ako, hindi ko sila iiwan. Please naman, Dayan. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Huwag mo rin akong pahirapan, Ivan. Alam mo, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Teka lang, ayusin naman natin to. Huwag na muna, Ivan. Please lang umalis ka na. Alam mo, sa ginagawa mong yan, mas iniipit mo lang ako. Gusto mong mamili ako sa'yo at sa pamilya ko. Bakit? Hindi ba't ganun din ang ginagawa mo sa akin? Gusto mo nga mas piliin kita kaysa sa pamilya ko eh. Hindi sa ganun. Iniisipan ko lang ng solusyon yung problema natin. Tama na, Ivan. Bahala ka. Mas mabuti nga siguro iwanan na muna kita. Tapos na akong kumain, ma. Pasok na po ako sa kwarto. Teka, tapos ka na agad? Halos wala ngang nabawas dyan sa pagkain mo. Busog pa ako, ma. Hindi, anak hindi. Huwag pati ako ay niloloko mo. Ano bang problema? Wala naman po, ma. Ivan, mula nang dumating ka kanina, ramdam ko na may problema ka. Ano ba yon? Ma, ano kaya kung hindi na lang ako sumama sa inyo ni Papa sa New Zealand? Dito na lang ako sa Pilipinas? Ano ka mo? Ivan, anong pinagsasasabi mo? Umayos ka nga. Ma, si Dayan kasi. Paano naman kami? Si Dayan lang ang iniisip mo? Paano naman kami ng papa mo? Aba, Ivan, matagal na natin tong plano. Alam ko naman po yun, ma. Huwag mong sabihin ipinagpapalit mo kami sa Dayan na yan. Ma, mahal ko po si Dayan.
Seryoso ka ba talaga, Ivan? Ma, pag tumuloy ako, paano naman kami ni Dayan? Kung mahal ka niya, maiintindihan niya ang pag-alis mo. Hindi kasi madali, Ma. Ivan, umayos ka. Bakit sigurado ka na ba dyan sa Dayan na yan at nagkakaganyan ka? Ma, wag mo naman akong tanungin ng ganyan. Brigada Love Lines, ano po bang gagawin ko? Nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. Mahal na mahal ko si Dayan at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Buti na nga lang po at naurong pa ng konti ang pag-alis namin ni Mama. Pero ngayong February 18 po ang nakatakda naming flight. At ang sabi ni Mama, sigurado na raw iyon. Natatakot ako, Brigada Love Lines. Natatakot ako na sa pag-alis ko ay matapos din ang relasyon naming dalawa ni Dayan. Baka po hindi ko kayanin. Pero paano rin naman ang mga magulang ko? Brigada Love Lines, sana po ay mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lamang po. Brigada yours, Ivan.